kabaihan, kalusugan, at karapatan dito sa DWTD. Okay, isang mabuting araw para sa ating lahat, partner. Isang mabuting araw yan, ha? Nawalan ako ng mic. Well, sa second part na naman tayo at ngayon ay 19 ng Nobyembre. Malapit na Christmas, partner. Wala pa rin ako. Ano ginaldo ko sa'yo? Ay, ako, Ate Pe. Ay, partner. Oo. Ano naman ako mag-appreciate, lalo na pag kahit na ano Ang basta sabi bigay. ko, anong regalo ko? Ay, akala ko naman ang pinag-iisipan mo na matindi ko ano ibibigay mo sa akin. Oh, well, alam mo kaya ako tinatanong yan. Siyempre, yung mga anak natin, umaasa rin sa atin. Kasi, nakagis na ng mga bata. Kasi ang Pasko ay para sa bata. Oh, diba? yes. So, kaya ako tinatanong yan kanina dahil nalalapit na nga diba? Pero parang tayong mga magulang, sabi mga responsableng magulang, pag-Christmas na abroad tayo, wala tayong pera para sa mga anak natin, di ba? Aba, Ate Pe, it's the other way around now. Oh, ano? Yun, sabi nga natin ko, ikaw ay responsableng magulang. Kahit pinakasimpleng klase ng pamumuhay o ng buhay yun na ibigay mo, babalik sa'yo yun. Alam mo ba na sa panahon to, hindi ko na problema yung regalo kasi sila na mismo yung nagbibigay sa akin. Malaki na kasi yan. Malaki na without kasi yan. asking. Pero, Kumbaga, pero kasi kung nga, mga bata, yung maliliit pa, oo. di ba? Mamumroblema ka talaga. Pero kung pinalaki mo sila sa simpleng bagay, yung sense of appreciation nila, maganda rin, kumbaga maliit malaki, ma-appreciate nila yan. Okay. So, sa mga magulang, sabi nga natin nung nakaraan, diba, turuan natin yung ating mga bata na magtipid, alamin nila yung kung ano yung sitwasyong pang pinansyal, diba, Yes. yung money matters. Sasabihin natin sa kanila yung totoo, para hindi sila umaasa. Pero syempre tayong mga magulang, dahil nakagis din natin sa ating mga magulang, na dapat pag Christmas, masaya, at may mga bagong damit. Actually, before, partner, yung from a simple na gawa mo lang ng mga greetings card, pagdating ng Valentine, di ba? Yung, Pasko lalo tayo. na, oo, teka muna, sinasabi ko lang kasi, Parang lalayo di ba? Katapusin mo na yung Pasko, yung partner. simpleng card lang from Valentine's, basta't lagi natin naalala yung magulang natin, what more itong Christmas pa? Ako nga, natatouch ako sa anak ko kasi sila, hindi naman nung maliliit, hindi yung, siyempre, wala pang pera. Magugulat ako, nakapaskil yung isang coupon ba nasa drawer ng mga damit nila. Diba? Diba, Okay. very touching yun? Pero kasi tinuruan natin sila ng ganun, maging ganun, di ba? Kaya nga dito, sabi nga, ito pa, isa, dahil magpapasko, karamihan dyan, yung mga bata nagtatrabaho, di ba? Kaya po, sa mga kababayan natin, lalo na sa mga magulang, nilalabag po din natin ng mga magulang ang karapatang ito kapag pinabayaan natin o silang magtrabaho sa murang edad yung kanilang mga anak. O pag Yes. pinabayaan nyo yung mga anak na magtrabaho dahil magpapasko, nilalabag po natin ang kanilang mga karapatan. Sa halip na ang mga ito'y nasa eskwelahan upang mag-aral. Pero, partner, paano natin ma-justify yan kung talagang kulang na kulang talaga, di ba? Pero minsan may mga pinaplasa sa TV, di ba? Oo, yun nga ang pinag-iisipan ko Kaso minsan, siguro the other way, alam kung talagang wala kang magagawa na talaga hindi mo kaya. Meron naman yung sinasabi ngayon na, di ba, especially kung dumarating talaga kulang ka sa pinansyal na suporta, so nagloko. Ang magagabay mo dyan sa anak mo, yung kahit home study program, o kaya sinasabi nila ngayon na ano yung acceleration na, yung itong bagong, yung hindi naman siya bago, as in yung programa ngayon ng edukasyon, na pwede kang humabol dun sa mga short parang pag-aaral nila. Tapos pag nakmuha ka na exam, nakapakasa ka, sabihin maaabot mo yung level na hindi mo pinagdaanan sa bawat taon. Kaya nga, parang sinasabi natin, kung tama yung pagpaplano natin sa ating pamilya, hindi aabutin ng mga anak natin to. Hindi, diba? tsaka another thing pa, Ate Pen, yung huwag natin kalimutan turuan maging isang responsableng individual pagdating sa paggastos yung ating mga anak. Yung ba simpleng pag-iimpok ba? Ako yung aking apo, meron na siyang lata ng alkansya, dalawa sila, una-unahan. Sabi ko, ang bawat sentimo ay mahalaga, ang bawat 25 na nakatapon o nadadampot na binabali, pwedeng ihulog, pwedeng ipunin, at pag naipon, malaking bagay. Okay, sige. Responsableng pagpapamilya mula kay Maricel Laksa at Anthony Pangilinan. It begins with natural family planning. Natural. Simple at mabisang NFP. Madaling gawin. Ang NFP ay base sa pag-oobserba ng natural na senyales kung kailan mabubuntis o di mabubuntis ang babae.
Mas maganda kung 3 hanggang 5 taon ang agwat ng panganganak. Correct ka dyan. Natural. Pamilya'y paunlarin. Mag-natural family planning. Call NFP hotlines 531-6502 and 535-2226. Hatid sa inyo ng Popcom at ng himpilang ito. Okay, sa batay naman sa nung nakaraan, binanggit na natin to, no? Batay sa 2002 Annual Poverty Indicators Survey ng National Statistics Office, sabi nga, may 14.7% ng Filipino children ang youth na may edad 6 hanggang 24 ang out of school youth o out of school o hindi nakakapasok sa eskwelahan. Ito po ay batay sa pag-aaral. Ang nasabing mga kabataan ay hindi nakakapasok sa eskwelahan dahil sa walang interes na minsan. Eh kasi bakit magkakaroon ng interes kung walang gutom? Yan. Walang Isa pa yan, baon. walang baon. Eh ngayon pa nagpaaral ka, kailangan mo kompleto, di ba? Meron ako isang napanood sa TV, ito yung pinasan way back in mga August siguro o baka September na yon. Na yung bata, wala silang bahay. Wala talaga kahit ano. Sila yung nakikita, parang tira-tira lang dun sa mga truck na malaki sa pier eh. Pero yung bata, hindi mo makita kasi nakabihis talaga siya. Inaasikaso talaga siya nung nanay niya. Tapos yung address yata hindi doon, pero doon sila nakatira, doon sa mga truck. So pag umalis yung truck, lilipat na naman uli sila ng higa. Kaya sabi ng bata, gusto ko sana ang regalo sa akin ng God ay kama daw. O kaya basta higa ang maganda. Kasi namamaluktot lang sila doon. Parang touching yun sa akin eh, di ba? Lalo na sa panahon ngayon na ang lamig-lamig, Oo. lahat ng hamog. Kaya nga eh, yun Ang ang kumot isa. ay sako lamang, minsan wala pa. Pero Cory ka, para matugunan mo yung mga ganitong pangangailangan ng iyong anak, yun ang mga dapat nating ipaalala sa ating mga magulang. Actually, sabi ko nga, nasa magulang yan eh. Kasi nung panahon namin, Ate Pe, ay yung bang sabihin mo yung sa pagtitipid at pag-unawa na rin. Kung pag-uusap ng isang anak na isang magulang, kung halimbawa hindi natin maibigay na husto yung baon dahil kulang, kasi nung panahon namin, nilalakad namin mula bahay hanggang papuntang eskwela, mula eskwela, pauwi ng bahay, pero meron ka namang pagkain. Kung kami na hindi Kompleto kami naman, nakakahawak ng pera as in talagang pera para gumasta. Kasi kung gusto mong mag-aral, maaari kang magtiis. Ang importante, may laman yung tiyan mo para naman gumagana rin yung utak mo. Okay. Kababaihan, kalusugan, at karapatan dito sa DWTD. Alam mo, partner, balik tayo sa ating programa. Yung mga kababaihan ng kawawa dito, no? Pagka Yes, oo. sila lahat ang nagdadala. Actually, sabi nga nila, higit sa pagmamagulang, mas ang nararamdamang emotional burden ng isang babae. Actually, ako, ganyan noon, dahil sa 6 sila, sunod-sunod. Kumbaga, gusto mo sanang maibigay yung sobra sana gusto mong maibigay sa mga anak mo. Kaya lang, katulad na ibang bata, di ba? Nakikita mo sa ibang pamilya na nakakaluwag, gusto mo maibigay din sa kanila yung mga bagay na ganun. Kaya lang, hanggang dun lang yung budget mo eh. So, ang magagawa mo na lang, siguro, yung ipaunawa mo sa kanila na ito lang yung ating kaya. Kung gusto nyo makapag-aral, kailangan magtiis. Kumbaga, kung gusto nyo matuto, kailangan magsikhay. Kumbaga, yan lang yung bagay na hindi pwedeng nakawin ng ibang tao. Okay. So, tingnan naman natin ang isa pang karapatan na dapat natin pag-usapan ngayong partner. Itong, alam niyo po sa mga susunod, ipapaliwanag pa natin yan sa in layman's term,